Kwento. Magsisimula ito kay Lila Oshi, na nagligtas ng ginseng, sabi ng bata. 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 Huwag umiyak, huwag umiyak. Bata. Huwag matakot. Lolo. Dadaling kita pa uwi. Ah. Salamat, Lolo. Yung bagay sa ilalim ng puno na iyon. Yun ay 1,000 taong ginseng. Diyos ko. Ang hangin at nyebe ang lakas talaga. Saan ba ang daan pa uwi? May ilaw sa harap, Lolo. Malapit na tayo. Narito na ang bata. Sumama ka kay Lolo pa uwi. Lolo, ito ang bahay ko. Salamat sa pagligtas sa akin. Ang mabuting tao ay may gantimpala. Nasa iyo ang kaligayahan at kasaganaan. Maliit na bundok. Narinig mo ba? Ang taong mabuti ay may gantimpala sa kabutihan. At ang masama ay may kaparusahan. Yung batang sanga ay may kapangyarihan. Tumutulong sa mga mabubuti, at nagpaparusa sa mga masama. Naiintindihan ko, Itay. Ang alamat na ito ay 800 taon na. Bakit ito tinatawag na alamat? Ito ay totoong nangyari sa iyong lolo. Nakaranasan. Tandaan mo iyan. Li, oras na para magsimula. Panahon na para sa seremonya. Narito na. Tandaan mo, umalis na. O Diyos ng bundok sa itaas. Aking disipulo, Li Yongfu. Kasama ang aking mga kapatid. Papasok sa bundok, nagdadala ng pamalo. Humihingi ng proteksyon mula sa Diyos ng bundok. Pagkalooban kami ng mga biyaya. Maligayang pagbabalik. CJ. Umalis na. Dito ang ulo, walang tigil ang labanan. Sa mga nakaraang taon, walang tigil ang labanan. Sobrang taas ng buwis. Sana makakuha tayo ng mas marami sa pagkakataong ito. Kilala ko si Zhu, ang may-ari ng Deji. Maaari siyang magbigay sa atin ng malaking halaga. Hindi pwede. Hindi dapat labagin ang mga ninuno. Napakamaingat ng bundok na ito. Sobrang kasakiman. Nakapagalit sa Diyos ng bundok. Walang sinuman ang makakaya nito. Ulitin ko ang mga patakaran. Pagpasok sa bundok, huwag magsalita ng basta-basta. Huwag sirain ang maliit na punla ng siwang. Kapag nakatagpo ng lalaki na siwang, kailangang magpaalam. Tuwing 3 araw, kahit walang nakuhang anihin, agad na bumaba ng bundok. Kung hindi, baka hindi na kami makabalik. Naintindihan mo na ba? Tandaan mo. Sa pagkakataong ito, 250 pulang sinulid lang ang dala ko. Hanggang sa pinakamataas, maari lang akong humiling ng 5 mga dol. Magsimula na. Kakaiba. Bakit parang may kumikiskis sa kaliwang talukap ng mata ko? Tatay, 4 na araw na silang nasa bundok. Bakit hindi pa sila bumabalik? Batas ng ating ninuno. 3 araw lang ang dapat sa bundok. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap. Tatay. Tio Wang. Tatay Zhao Shu. Nahanap ko na kayo. 4 na araw na kayong hindi umuwi. Nababaliw na ang buong baryo. Tatay. 4 na araw na ito.
Sabi ni tatay, 3 araw lang ang uwi. Bakit hanggang ngayon hindi pa sila bumabalik? Apat na tiyo. May mga multo. Nagagalit ang Diyos ng bundok. Itong dugo ay nagiging itim. Hindi ito dugo ng tao. Parang nahawahan ng kung anong dumi. Ang tatak na ito. Nahawakan ng bata. May multo. Huwag lumapit, may multo. Huwag lumapit, tito. Ako ito, si Xiaoshan. Ligtas ka na. Nasa na yun tayo? Nasaan ang tatay ko, saan ang iba? Ano bang nangyari? Bakit ikaw na lang ang bumalik? Nagalit ang Diyos ng bundok. Nagalit ang Diyos ng bundok. Lahat sila ay namatay. Ano? Ano? Ganito ang nangyari. Pumasok kami sa bundok. Mabilis naming natagpuan. Ang ginseng. Nakita na, sumunod ka agad. Sa pangkat. Ikaw, pang-apat. Ikaw ang baguhan. Ngayon tuturuan kita ng 7-step Kenshin method. Ngayon tuturuan kita ng 7 hakbang ng Kenshin method. Hindi pwedeng magkamali ang mga hakbang. Tandaan mo, ang isang ay ang Hangshan Dingling. Ipagbigay alam sa Diyos ng bundok upang humingi ng tulong. Humingi ng kanyang pahintulot. Itakda ang espiritu ng Kenshin. Para. Maglagay ng tanda. Pagtukoy. 4 na tanda ng pagsali. Ipinapakita ang anyong nakalakip. Upang maiwasan ang pagtagas ng espiritual na enerhiya. 3 para. Pulang sinulid na nakalakip. Ang pulang linya ay para sa mga dalaga pa lamang. Binubuo ito ng buwan na hinabi. Ikabit ang 3 hibla paikutin upang makabuo ng buhawi. Ikabit ang 3 hibla ng pako paikutin upang makabuo ng buhawi. Mag-iwan ng hibla upang may buhay. Naging espiritu ang aura. 4 na bahagi para sa paglilinis at proteksyon ng ugat. Hinahawakan ang damo gamit ang kamay, hindi gamit ang bakal. Pagtanggal ng insekto gamit ang mugwort. Malinis na tubig mula sa bukal. Dahan-dahang kunin ang ginseng. Gamit ang mga sungay ng usa, dahan-dahang hukayin. Hindi masaktan ang espiritu. Isang daang taon, mahirap makatagpo ng puti at malaking sanggol. Ayos lang, ayos lang. Magiging mayaman tayo. Huwag mag-usap ng walang kabuluhan. Nakapag-alboroto sa Diyos ng bundok. Ayaw mo bang mabuhay? Anim para sa pag-iwan ng buto sa bundok. Kumuha ng ginseng at ilibing ang 3 buto. Itayo ang altar sa bundok. Kumuha ng isa, iwanan ang 3. Tandaan ang daan pa uwi, huwag magpakilala. Pag uwi, kailangan munang mag-alay sa Diyos ng bundok. Bago buksan ang kahon. Tandaan nyo. Lumubog na ang araw. Kailangan nating humanap ng lugar na matutuluyan. Kung hindi, may mga figurang nakadikit sa katawan. Madaling mapansin ng mga espiritu at engkanto. Madaling mapansin ng mga espiritu sa bundok ang bigas. Sundin mo ang itinuro ko sa iyo. Ilagay ang mga ugat sa lupa. Ilagay ang ulo. Tio Lisi. Ah. Ah. Ilagay ang ulo Tio Lisi. Sa simula, maayos ang pagputol. Nakaabot na. Nakarelax ang lahat. Handa na tayong bumaba. Maghanap ng masisilungan para magpahinga. Tapos biglang may nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Parang may nangyayari sa loob ko. Palagi akong nakakaramdam na may nakatingin sa akin mula sa dilim.
Nang tumingin ako, si Zhao Dabang, nakatayo doon, na nakatalikod sa atin, parang may ginagawang lihim. Ay, ikaw talaga, Zhao Dabang. Nangungulang mag-isa dito. Gutom na ako. Hoy, wag matulog ang ulo mo. Wag ka nang matulog. Anong nangyayari? Nakita ko, nandoon si Zhao Dapang. Kumagat ng kuneho. Yung estado na yan, hindi na tao. Bakit ka humahagulgol sa gitna ng gabi? Siguradong nagkakamali ka lang. Tiningnan ko talaga ang ulo. Punong-puno ng dugo ang mukha. Umiti pa sa akin. Siguradong ikaw ay may masamang panaginip. Hindi ka maniwala, tingnan mo. Nandito naman lahat, di ba? Bakit ka umiiyak? Nasa loob si Zhao Dabang. Ano yung nakita ko kanina? Ano ba iyon? Itaas mo ang ulo mo. Totoo, nakita ko si Zhao Dabang kanina. Sa labas, kinakain ang kuneho, puno ng dugo ang mukha. Lilaw si, pumunta ka sa lola mo. Huwag kang magbintang ng walang dahilan. Nandito lang ako, natutulog. Ginigising mo ako sa sigaw mo. Ngayon, gusto kong kainin ka. Ngayon, kakainin na kita. Huwag na kayong magsigawan. Lausi. Magtatanong ulit ako sa'yo. Talagang malinaw mo bang nakita? Sumpa ko sa buhay ko. Totoo ang nakita ko. Kung magsisinungaling ako, masira na ako sa bundok na ito. Pang-apat. Dalhin mo ako para makita. Dito ka lang, Dapang. Ayusin mo ang gamit. Bantayan mo si Sangwawa. Walang dapat magsalita. Naiintindihan mo ba? Sige, simulan na. Tara. Apat na lalaki. Tingnan mong mabuti. Nasaan ba? Nandito lang. Apat na lalaki ah. Masyado kang nagbabalak kayo. Nang aaway sa Diyos ng bundok, bumalik ka na agad. Malaki. 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 Patay na ito. Nawawala ang ginseng na manika. Patay na ang tao na ito. Wala na ang ginseng. Ako si Liu Fu. Nangungulekta ng 10 taon. Ako'y nag-aalay ng semente sa Diyos ng bundok. Ginoo ng bundok. Bakit magdadala ng ganitong sakuna? Sa tamang paraan kapag nagtatanim. Old Fourth, anong sinasabi mo? Anong nangyari kaninang umaga nang magtanim? Nakita ko si Dabang na inilapag ang buto ng ginseng sa hukay, nang hindi ito tinakpan ng lupa. Noong panahong iyon, biglang nagkaroon ng makapal na ulap. Nang tumilaok ang uwak, natakot siya at tumakas. Ikaw, nakita mo ba? Bakit hindi mo pinayagan na ilibing ang mga buto? Lilawsi. Alam mo ba, kung gaano kalaking kasalanan ito? Kumuha ng ginseng nang walang iniwan. Pinutol ang ugat ng kagubatan. Pinutol ang daan ng ating mga anak. Ito ay labis na paglapastangan sa bundok. Siguradong ang ginseng na iyon ay nasa panganib. Naglagay ng sumpa. Kung magaan, maubo sa daan sa bundok. Kung mabigat, pumasok ang kasamaan sa katawan at nag-aaway ang mga kamay at paa. Walang kapayapaan magpakailanman. Bata. Nasaan ka? May tao. May tao sa labas. Huwag kang gumawa ng ingay. Sa malalim na gubat na ito, sino bang may boses sa gitna ng gabi? Siguradong mga espiritu ng bundok, ang tumatawag ng kaluluwa. Kapag sumagot ka, nakuha na ng kaluluwa ito. Sanggol. Aking mahal na apo. Nasaan ka? Pasensya na mga kapatid. Maaari bang magtanong? May nakita ba kayong maliit na apo? Kasing taas nito. Naka-red na belly band.
May mansa sa mukha. Itim na birthmark. Hindi pa tayo nagkikita. Kuya, nang pumasok tayo sa bundok. Walang ibang tao na nakita. Walang nakita ah. Ang batang ito. Saan kaya nagpunta? Ay. Ano iyon? Nagsisinungaling kayo. Ito ay malinaw na kanyang buhok. Kahapon lang ito. Sa dulo ng buhok. Nananatili pa ang buhol na ginawa ko. Kayo. Saktan ninyo ang aking anak. Sirain ang aking espiritual na ugat. Ngayon. Hayaan kayong mamatay dito. Si Tio, ang matandang lalaki, ang espiritu ng bundok. Nang tumalon siya, ano na ang nangyari sa tatay ko? Natakot na takot ako noon. Ang lakas ng matandang iyon. Ipinush niya ang tatay mo sa pader. Nakapagsalba ako ng buhay. Bumalik ako para magulat. Pinindot siya sa pader. Ate, parang hindi galing sa pagkakaaksidente ang sugat sa paa mo. Parang may humatak sa iyo. O kaya may tumukod sa iyo. O baka may ibang bagay na humawak sa iyo. Itong pasa. Bakit parang maliit na kamay? Huwag na kayong magtanong. Wala akong alam. Sa bundok, puro multo. Si Sampawa ay humihingi ng sumpa. Kailangan nating lahat mamatay. Ay. Alam ko na nagmamadali ka, maliit na bundok. Pero itong si Laosi ay puno ng butas. Alam namin ang ginawa ng tatay mo. Paggalang sa bundok, paggalang sa Diyos buong buhay. Kahit na magalit ang Diyos ng bundok, hindi siya dapat ang unang lumapit sa kanya. Tama ka, Tio. Sinasabi ng tatay ko palagi, na ang Diyos ng ginseng ay may espiritu, na nagparusa sa masama ngunit hindi sa mabuti. Ang lolo ko ay may magandang ugnayan sa Diyos ng ginseng, na may malaking kabutihan. Hindi papayag ang tatay ko na mamatay ng walang dahilan. Hindi siya mamamatay ng ganun. Papasok ako sa bundok, hindi para mamatay, kundi para alamin ang katotohanan, at ibalik ang tatay ko. Sandali, Xiao Shan. Tio Wang, anong nangyari? Ako. Isang araw bago pumasok sa bundok, nakita ko mismo si Zhao Dabang. Nalihim na naglagay ng magandang pulang lubid sa kanyang bulsa. Si Lila Osi ay nasa tabi lang nagbabantay. May duda ako sa kanilang dalawa, na matagal na silang nagkasundo. Gusto mong angkinin ang 6 na pirasong dahon. Ano? Bakit hindi mo noon? Sinabi sa tatay ko. Natatakot ako. Habang iniisip ko ito, lalo akong natatakot. Li, ang ulo ay natatakot, Jack, mas kaunti ang swerte. Maliit na bundok, mag-ingat ka kapag pumasok sa bundok. Huwag na huwag kang maniniwala sa sinasabi ni Lilausi. Tatay. Kahit tao o multo, o espiritu o halimaw, basta't buhay ka pa, tiyak na mahahanap ka ng anak mo. Ang kabutihan ng pamilya namin, Li, ay tiyak na mapapantayan ang kanilang kasamaan. Ay naku. Ay naku, ay naku. Ay naku. Anak, anong nangyari sa'yo? Naglalaro ako sa bundok at naligaw ako. Nasaktan din ang binti ko. Ah! Halika. Papasok ako sa bundok para hanapin ang tatay ko. Magpahinga ka muna rito. Hintayin mo akong makuha siya. Saka kita dadalhin palabas. Nasugatan ako. Lalo na sa bundok na ito. Lahat ng mga bundok ay may mga espiritu at halimaw. Paano kung mahulog ako? Sige, tawagin ko ang tatay ko.
Bata. Mukha itong magaan. Bakit parang lumalaki ang bigat habang binubuhat ko? Talaga, lahat ng damo at puno sa bundok ay may bigat. Ang dala mo ay ang kasakiman sa puso. Ito ay mga ugat na naputol. Ito ay mga utang na hindi pa nababayaran. Kaya't mabigat ito. Anak, tayo. Kailangan nating magpahinga sa lugar na ito. Kung hindi, hindi na natin kakayanin. May isang bahay doon. Marahil makakahanap tayo ng mainom. Pagod na siguro ang binata. Pumasok ka at magpahinga. Ito ba ay isang paraiso? Bakit napakaraming ginto at pilak? Napakaraming magaganda. Ilagay mo na lang iyon. Ihulog ang bigat sa iyong balikat. Ang yaman dito ay para sa'yo. Sapat na para hindi ka maghirap sa pagkain at damit. Bakit pa? Pumasok sa gubat para maghanap ng panganib. Ginto. Ginto. Jade. Siyempre, totoo ito. Basta't gusto mo. Nandito lahat para sa'yo. Bitawan ang bata sa likod mo. Magpakailanman. Manatili ka rito. Bitawan. Bata. Ilagay ang bata. Tatay. Uminom ka. Uminom na. Hindi ka na mapapagod. Mali. Itong disyerto at bundok. Bakit may ganitong bahay? Hindi akin yan. Kahit ginto't pilak, hindi ko ito kayang tanggapin. Hindi pa tiyak ang buhay ng ama. Kung ako'y maghahangad ng kayamanan dito, ano ang kaibahan ko sa mga hayop? Tunay nga, may masamang espiritu sa bundok. Halos nahulog ako sa bitag. Mapigilan ang pagnanasa. Huwag kalimutan ang orihinal na hangarin. Mga tagapagmana ni Lolo Lee. Tiyak na hindi siya nabigo. Parang ang gaan niya. Baka ilusyon lang. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makalampas. Uminom muna ng tubig. Kung hindi, hindi na natin kaya. Nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tubig. CJ, magtiis ka. Dadalahin ko na ang tubig. Anak, nandito na tayo sa tabi ng sapa. Magtiis ka pa muna. Dadalhin kita para uminom ng tubig. Ang hina ng batang iyon. Nasaktan din ang paa niya. Tiyak na uhaw ka rin. Sandali lang, tiis muna, bibigyan kita ng tubig. Tapos na. Pwede pa bang gumaling? Nasa iyo na ang kapalaran mo.
Maging maingat ka mula ngayon. Anak, saan ka pupunta? Masyadong mabagal ang pagdala mo sa akin. Sundan mo na lang ako sa mga yapak. Nahanap na. Anak, huwag kang tumakbo ng masyado mabilis. Hintayin mo ako. Nawala na ang mga yapak. Anak, saan ka pumunta? Tatay, maliit na bundok. Tatay, darating na ako para iligtas ka. May bagay sa ilalim, hinahawakan ang paa ko. Kahit totoo o hindi, hindi dapat makita ng anak na durusa ka ng ganito. Kailangan kitang iligtas. Tatay, narito na ako. Hawak ka, tatay. Maliit na bundok. Maliit na bundok. Ayos. Hindi sakim sa pera. May malasakit. May pagmamalasakit sa magulang. Lixiaoshan, ikaw at ang iyong lolo at iyong tatay. Pareho lang, totoo at tunay na mabubuting tao. Ikaw ang batang tinulungan ng lolo ko noon. Sa Chiangbai Mountain. Lahat ng ito ay sinusubukan mo lang ako. Alaynan, ang masasamang pagnanais sa mundo. Kasakiman, lalong lumalala. Hindi pwedeng maliitin. Ngayon naniniwala na ako sa'yo. Hawakan mo ito. Kapag kritikal, makakatulong ito sa'yo. Ang tatay mong si Li Yongfu. Buhay pa siya. Kaya. Nasaan ang tatay ko? Nandito siya sa loob. Pumasok ang tatay mo. At hindi na lumabas. Ay, huwag kang mag-alala. Ang tatay mo. Kinuha lang akong magbisita. Kinuha lang akong magbisita ng iyong lolo ngayon. Magbisita. Iyong lolo. Yixet, dahil sa iyong taos pusong pagsisika. Nakapasa ka sa aking pagsusulit. Dahil dito, dinala kita rito. Tara na. Tatay. Munting bundok. Bakit ka nandito? Umalis ka na agad. Tatay. Pupuntahan kita para iligtas ka. Huwag, hindi pwede. Bakit dumudugo ang mga vines na ito? Kabataan. Ang iyong pang-akit. Hindi lamang ang mga baging ang nasasaktan, kundi pati na rin ang mga buto ng gubat na ito. Ito ang lolo ginseng. Ito ang lolo ginseng. Ito ang lolo ginseng. Lolo ginseng. Pasensya na, nagkamali ako at nakasakit ng buhay. Pasensya na, nagkamali ako at nakasakit ng buhay. Pakiusap, pakawalan niyo ang aking ama. Ang aking ama ay may paggalang sa buong buhay niya. Hindi siya kailanman lumabag sa mga patakaran. Siya si Li Yongfu. Siya ang pinuno ng mga tao sa bundok ngayon. Pinangunahan niya si Brother K at ang iba pang mga kasama. Kumuha ng bahagi ng walang itinatanim. Nawawasak ang hinaharap ng kagubatan. Ito ay isang malaking pagbabawal. Bilang pinuno, paano mo masasabing walang responsibilidad? Paano mo masasabing walang responsibilidad? Hindi ito tungkol sa aking ama. Lahat ay dahil sa pagnanasa ng malaking braso. Nagdala ng ilang dagdag na pulang lubid. Pagkatapos ay nag-ayos ng mga sanggunian. At dahil sa takot, hindi na ilibing. Ito ay hindi nakita ng aking ama. Hindi nakita, maaari bang iwasan ito? Ang salitang ulo ay may bigat na parang libu-libong tonelada. Dahil dinala ang tao sa bundok, dapat ay tanggapin ang bunga ng tao. Nasira na ang mga alituntunin. Ngayon, ikaw ay gumagamit ng matulis na bagay upang putulin ang ugat ng aking kagubatan. Kasalanan sa kasalanan. Si Li Yongfu ay hindi na makakalabas. Kailangan niyang manatili dito hanggang ang kanyang kaluluwa ay bumalik sa kagubatan. Sa natitirang buhay niya, humingi ng tawad sa bundok. Bumalik ka na, Xiao Shan. Huwag mo akong alalahanin. Ito ang kapalaran ng tatay. Tinatanggap ko na. Lolo, pakiusap, patawarin mo si Li Bato sa pagkakataong ito. Si Xiao Shan Jeje ay mabuting tao. Mabait din ang tatay niya. Huwag masyadong magsalita ang bata. Tulad ng bundok. Huwag itong basta-basta ilipat. Ginoong Ginseng, kung kailangan magpatawad, hayaan mo na lang ang tatay ko. Ako si Xiao Shan.
Handang manatili upang bayaran ang utang ng ama. Xiao Shan. Anong sinasabi mo? Magsimula ka nang umalis, wag mo akong alalahanin. Kapatid Xiao Shan. Ikaw. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng manatili? Ibig sabihin ay isuko ang mga kasiyahan sa mundo. Lumayo sa mga kaibigan at pamilya. Ang kasama mo ay ang katahimikan ng kagubatan. Ang mga taon ay nag-iisa. Hanggang sa muling pagbabalik mo sa lupa. Alam ko. Basta't makauwi si Ping An ng ligtas. Basta't mawala ang galit ni Lolo. Ako si Xiao Shan. Ako si Xiao Shan. Wang Kai. Mula pagkabata, siya ay mayabang. Hindi kailanman nakipag-ugnayan sa tao. Lolo, ito si Kuya Xiao Shan. Lolo, dahil dito, si Kuya Xiao Shan. Lolo, dahil kay Kuya Shan. Noong una, siya ay nauuhaw sa tabi ng sapa. Pero una munang nilinis ang sugat. At tinanggal pa ang sarili niyang damit. Para gamutin ito. Si Kuya Xiao Shan ang nagsalba sa kanya. Lolo. Tingnan mo, si Kuya Xiao Shan at ang kanyang lolo ay magkapareho. Pareho silang taos pusong nagmamalasakit sa mga buhay. Patawarin mo na sana sila sa pagkakataong ito. Sapat na ang mga halaman at puno kahit sila ay may pagkilala sa kabutihan. Ako ba ay walang puso parang bakal? Tatay. Ngayon ay pinapalabas ko kayong dalawa. Ito ay dahil sa ang inyong pamilya, ang Li, ay may mabuting puso sa loob ng maraming henerasyon. Sa hinaharap, maging maingat at magpakita ng paggalang. Sundin ang mga alituntunin. Kumuha ng may hangganan. Kung muling lalabag. Salamat sa pagpapatawad, Shanling. Hindi kailanman malilimutan ng pamilyang Li. Hindi mo na kailangang magmadali upang pasalamatan ako. Makakalabas ba kayo sa gubat ng mga kaluluwa? Makakalabas ba? Nasa sa inyo na ang kapalaran. Kayo ay pumasok sa gubat ng kalituhan. Lolo, ang gubat ng kalituhan walang lalabas. Hindi ba't gusto nilang kunin ang buhay nila? Ito ang patakaran sa bundok. Umalis na kayo agad. Lolo Li, kuya sa bundok. Ito ang gubat ng kalituhan. Kumakain ang kaluluwa ng tao. Naliligaw ng isip. Ang mga naiwan dito. Sa huli ay magiging sustansya ng gubat, dugo at laman, kaluluwa ay babalik sa bundok. Tatay, naglakad na ng matagal. Bakit bumalik ka na naman? Ito ay ang pader ng multo. Hindi tayo makakalabas. Manatili ka dito. Hindi mo naalagaan ang kapatid mo. Manatili ka dito para sa pagtubos. Ito ang aking kaparusahan. Manatili ka dito para sa pagtubos. Tatay, kumapit ka. Ito ay isang ilusyon. Tatay. Tatay, nasaan ka na? Sinabi ni Sanwa na ang gubat na ito ay nakasalalay sa puso ng tao. Huwag magulo ang sariling puso. Ito, hawakan mo ito. Makatutulong ito sa iyo sa oras ng panganib. Tatay. Tatay. Maliit na bundok. Ano bang nangyayari sa akin? Tatay, parang may lason ang ulap na ito. Mabilis tayong umalis. Tatay, parang may tao doon. Tatay. Tiyo Zhao siya. Gutom. Sobrang gutom. Tumakbo ka. Tatay, bakit naging ganito si Tiyo Zhao? Hindi ba't tatlo na siya? Kuya Xiao Shan.
Ang maling gubat ay nagpapalakas ng obsesyon ng mga braso. Ang kanyang lieg ay susi. Ang kanyang lieg ay mayroong buto ng kalansay na susi. Ang piraso ng buto ng kalansay ay susi. Ito ay sumisipsip kay Tito Zhao. At pinapagana pa si Tito Zhao para manakit. Naiintindihan ko. Siya ay kontrolado ng masamang espiritu. Ngayon, kailangan nating sirain ang ginseng. Ilagay ang ulo. Maliit na bundok. Gutom na gutom. Puro ginseng. Lahat ito ay atin. Tatay, panatilihin ang isipan. Nililin lang niya tayo. Hindi pwede. Hindi tayo makakapaghintay. Kapag naubos ang ating isipan, iyon na ang kamatayan. Kailangan nating makaalis. Sirain ang kanyang obsesyon. Paano ito masusolusyonan? Gagamitin ko ang paraan ng pagsigaw sa bundok. Tingnan natin. Kung maaari bang gisingin ang kanyang kaunting pagkatao. Samantalahin mo ang pagkakataon. Sirain mo ang mga buto na iyon. CJ. Zhao Dizu. Gising ka na. Mabilis. Pasensya na. Pasensya na. Dizu. Sa susunod na buhay, huwag ka nang mang-akit pa. Tatay, nabuksan na ang daan. Bumalik na tayo sa bahay. Ibaluktot ang ulo. Ikaw, hindi ka pa namatay. Ah! Lilaw si. Tatanungin kita. Yung ginseng na bata, nasaan na ngayon? Sabihin mo. Si Zhao Dapang. Pinilit niya ako. Gagawa ako ng malaking bagay. Magdala ng maraming pulang lubid. Ideya rin niya iyon. Lilaw si. Sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa rin. Saksi ako sa aking mga mata. Si Lilaw si ang unang nakahanap kay Zhao Dapang. Sa gubat sa dulo ng nayon. Lao si Li ng intriga kay Zhao Dapang. Magdala ka ng pulang tali. Nagsusuka ka ng dugo. Daring akong manumpa sa langit. Li na may maliit na bundok ang ulo. Noon, ako ay takot at mahiyain. Hindi ako nagsasalita. Takot na makasuhan ng gulo. Pero ngayon, hindi ko kayang panoorin itong walang pusong tao na ibinubuhos ang dumi sa isang patay na tao. Ayos lang. Lilaw si. Bakit ka ganyan? Sabihin mo. May utang akong sugal kay Ginoong Liu San. Sabi niya, puputulin daw ang aking binti. Sabi ni Ginoong Zhu, kung tutulungan namin siyang mangolekta ng ginseng, tutulungan niya akong bayaran ang utang. Kinuha namin iyon. 5 ginseng na manika. Nasaan ba? Sabihin mo, Ginoong Zhu, ninakaw. Ito. Si Ginoong Zhu ay may pera lamang. Walang paggalang. Dahil sa kakayahan nilang mag-ipon ng tao. Sanay na silang mangutang at mangagaw. Nasa kamay niya na ang ginseng. Baka hindi na niya maibalik pa. Sa panahon ng kaguluhan at gulo. Ang 5 piraso ng ginseng. Sapat na para sa isang buong taon ng pagkain ng buong baryo. Anong gagawin natin ngayon? CJ. CJ. Bukas pupunta ako sa meeting kay Susanggi. Ay, tatay. Sasama ako sa'yo. Tara na. Kumusta, Li? Naisip mo na ba? Naintindihan mo na ba? Ah, para bayaran niya si Lao si Li. O kaya, magbibigay pa ako sa akin. 20 piraso ng kahoy. Boss Zhou. Hindi ako ayaw. Hindi pinapayagan ng Diyos ng bundok. Isang beses, 20 puno. Hindi pa nag-iiwan ng buto. Ito ay magwawasak sa ugat ng kagubatan. Makakaranas tayo ng kaparusahan mula sa langit. Hindi ko kayang gawin ito. Maghanap ka ng iba, Boss Zhou. Nasira ang mga alituntunin dito. Dumating ang sakuna. Walang sinuman ang makakaya nito. Batas.
Itaga sa buwan. Ako ang batas. Hindi tumatanggap ng inuman. Boss Zeo, bakit ka makikipag-away sa mga taong hangal? Sayang lang ang salita. Boss Zeo, hindi na kailangang makipag-ugnayan sa ganito. Sa mga taong hangal. Sayang lang ang salita. 11 pirasong ginseng. Madali lang yan. Oh, ang ginoong ito ay... Ako si Situlu. Jai-san. Nagtutulong sa mga tao na maalis ang kanilang mga alalahanin. Lalo na ang mga alalahanin ng Diyos ng bundok na ito. Ngunit, ang aking presyo. Hindi ito mura. Gaano karami ang kailangan mo? Hahaha. 20 piraso ng ginseng. $100. Magbayad ng kalahati bilang deposito. CJ, basta makapagbigay ka ng produkto. Hindi problema ang pera. Gusto kong makita kung anong maliit na bagay ito. Hahaha. Boss Zeo. Sige lang. Ginoong Zeo, hindi pwede. Ito ay kasalanan talaga. Tumigil ka na. Wala kang pakialam. Ginoo Situ. Anong kailangang ihanda? Huwag mag-atubiling magsalita. Tatay, yung Situ balik. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Nakita mo siya, di ba? Pumutla ka. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Hindi ako natatakot sa taong ito. Natatakot ako sa mga ginagawa niya. Iyan ay ipinadala ng langit. Isang gawain na nagwawasak ng lahi. Itim na ilog pagsuporta sa pino. Nang ilang daang milya patimog. Basta't, kumikita sa pagkain ng mga gubat na pagkain. Sino ang hindi nakarinig ng kamay na walang kamatayan? Ngalan ni Situ. Ang kanyang itim na kumpas. Hindi tumutukoy sa mga pangunahing direksyon. Naghahanap lang ng espiritu sa lupa. Sa kanyang animal skin na bulsa, nakaimbak ang espesyal na tanso na karayom at pilak na sinulid para sa pag-lock ng kaluluwa. Sa bawat lugar na pinupuntahan niya, 3 taon nang hindi sumisigla ang espiritu. 5 taon walang damo. Tanso at pilak na sinulid. Tayo'y umaakyat sa bundok. Hindi ko pa kailanman ginamit ang mga bagay na ito. Para saan ito? Natagpuan niya ang espiritual na ginseng. Gagamitin niya ang tanso na karayom. Mula sa malayo, direktang tinusok sa ugat ng lupa. Itinatakda ang espiritu ng ginseng. Gamit ang lihim na gamot na pilit na pinapasok sa pilik mata na pilak na sinulid. Parang binibitin ang isang bilanggo. Nakaangkla sa hangin. Ito ay tinatawag na selyo sa kaluluwa ng ginseng. Kahit na ilang dekada na, o kahit na 100 taon na ang espiritu ng bagay, biglang nawala ang diwa nito. Ninakaw ang espiritu nito ng husto. Tungkol sa taong ito na si Shen. Mas lalo pa siyang walang awa sa tao. Noong mga nakaraang taon narinig ko, may mga tao mula sa Samclan na hindi sang-ayon sa kanya. Naghahanap sa kanya para magreklamo. Kinabukasan, pinuno ng Samclan ang napaka hindi ka panipaniwala. Nakatumba ang kalahating katawan. Sabi ng iba. Gumamit siya ng masamang kapangyarihan. Ang taong ito ay makasarili. Malupit at walang awa. Walang takot. Ngayong linggo, hinahanap siya ng may-ari. Walang duda na ito ay parang pakikipagsabuatan sa isang kaaway. Para pasukin ang bahay ng isang mandaragit. Napaka-evil naman ito. Ang munting si Sanwa at ang lolo niya. Hindi ba't ganito? Kaya hindi na tayo makakapaghintay. Hindi kayang talunin ng tao ang langit. Napakabigat ng kasalanan ni Situli. Ang kanyang kaparusahan ay hindi sa Hejiang, kundi nasa Chiangbai Shan. Nasa harapan natin. Kailangan nating mauna sa kanya. Dapat natin silang ipaalam. Itago niya ng mabuti. Lao Wang. Ayusin mo ang gamit. Hindi tayo dito para yumaman. Kundi para ipagtanggol ang bundok na ito. Huling espiritu. Tara na. CJ. Tara. Dala. Pagdating ng panahon, gagamitin ang gawang ginseng. Pagdating ng panahon, gagamitin ito para sa gawang ginseng. Ipapakita kay Lolo. Saan nakatago ang espiritu ng bundok na ito? Saan nakatago ang lahat ng ito? Ay naku, tiyak na maganda ang lugar na ito.
Punong-puno ng espiritu. Punong-puno ng espiritu. Ha ha ha. Ay naku, Lolo. Ang galing mo talaga. Kahanga-hanga. Ha ha ha. Ay naku, ay naku. Apat. Apat. 48. 48. 49. 50. Lalampas na 50. 5. Ha 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 ha. Ay naku. Ito ay hindi karaniwang bagay. Ito ay hindi karaniwang bagay. Sa pagkakaroon ng 6 na dahon na ginseng, ang aking kasanayan ay magiging mas mataas. Ang pag-akyat sa pagiging Diyos ay malapit na. Batang Siksiyaw Kan. Huwag mong sisihin si Daoye. Magpasalamat ka sa kamatayan. Lolo, tulungan niyo ako. Tumigil ka. Halika, batang si Kan. Sino ba sa tingin mo ako? Ah, sili ang ulo, no. Bakit? Hindi ka matapang na kunin ito. At hindi mo rin ba hinahayaan ang iba na yumaman? Si Tuli. Hindi pa ba sapat ang leksyon mula sa Hejiang? Gusto mong tuluyang sirain ang ugat ng Chiangbai Mountain. Para maging kontento ka. Mga likas na yaman ng kalikasan. May kakayahan dito. Sumunod ka sa mga alituntunin. Maghihirap ka sa buong buhay mo. Iyan ay dahil wala kang kakayahan. Mabilis, umalis ka dito. Huwag mong hadlangan ang matanda sa kanyang mga gawain. Nakita ko ang ginawa mo sa bata kanina. Nakita ko lahat iyon. Hindi iyon ang pagkuha ng halamang gamot, kundi pumatay ng tao. Batang pasmado at amoy bagong panganak. Karapat-dapat ka bang turuan ako? Ipatigil mo siya. Pero huwag mo nang gawin pang 3. Tama, kulang tayo ng ilang bangkay na pang-ukit sa daan. Mag-ingat, mabigat ang hakbang nitong dalawa. May dugo sa kamay. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka, babarilin kita. Bumabaril. Subukan mong bumarel. Dahil kusa kayong nagdala. Subukan natin kayo. Ito ang bagong natutunan kong Soullock Nido. Si Lolo Wang. Nakakaiwas. Ayos lang. Kaya't kukunin ko ang ilang interes. Lolo, tulungan mo ako. Masamang daan at mga demonyo. Nagmamalakas loob na saktan ang aking mga inapo. Wasakin ang aking tahanan. 10,000 taon ng ginseng. Naghahanap ako ng walang kapantay na lugar. Nakuha ko ito ng walang hirap. Ang bagong gamot ng matanda, ang pangunahing sangkap ng siyam na paglikha ng espiritu, ay ikaw. Lolo ng Diyosa ng bundok, ang iyong amoy ay napakamarumi. Gamitin ang mga nilalang sa pagsasanay. Hindi tinatanggap ng langit at lupa. Langit at lupa. Ang aking sining ay ang daan ng langit. Hari ng sanggunian, ipinapayo ko sa iyo. Ipinapayo ko sa iyo na mas mabuting sumunod ka na lang. Ibigay mo ang pinagmulan. Iiwanan kita ng espiritu ng sinulid. Bibigyan kita ng tungkulin bilang tagapangalaga ng aking alchemy. Kung hindi, selyado ang espiritu mula sa lahat ng panig. Makinig sa aking utos. Bumangon. Maliit na kasanayan. CJ, ang linaw ng pinagmulan ng kapangyarihan. Di nakapagtataka na siya ang hari ng taong anghel sa loob ng 1,000 taon. Pero, akala mo tapos na. Ah. Ang mga espiritu ay nagdadalamhati. Tulungan mo akong sirain ang palasyo. Umalis. Ah.
Hindi pwedeng manatili dito ng matagal. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Hindi pwedeng manatili dito ng matagal. Ginoo Situ. Diyos ng bundok. Hindi lang siya basta may kaunting kaalaman. Isang matandang eksperto. Nahuli siya ng tunog ng aking kalungkutan. At pinilit na buhayin ang kanyang pinagmulan. Nagdala ng tao palayo. Ang espiritu ay tiyak na makakaranas ng pagsalungat. Malubha ang kanyang mga sugat. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi makakatakas at hindi maitatago. Ang puok na ito ng bundok, ang espiritual na koneksyon, ay maliwanag sa akin. Hahaha. Nahanap na. Ipagbigay alam kay Boss Ziu. Ang 20 ugat ng ginseng na kailangan niya. Bukas ay maaari ng makumpleto. Ngunit ang presyo ay kailangang doblehin dahil nagdagdag ako ng isang pangunahing gamot. Ginseng. 3 araw lamang ang kailangan. Hintayin kong maihanda ang malaking aray ng espiritu. Hayaan niyo akong ayusin ang malaking palasyo ng siyam na espiritu. Ang iyong pinagmulan ay pagmamay-ari ko na. Salamat sa espiritu ng bundok sa pagtulong sa akin. Ako si Leong Fiu, nagdusa ako dahil sa inyo. Uncle Wang. May malamig na hangin na lumalabas mula sa mga butas ng buto. Ang aura ng pagpatay ay pumapasok sa utak. Sugat sa kaluluwa, yung gamit ng masamang kulto. Napakasama at mapanirang puso. Ang aking pangunahing lakas. Sa ngayon, mahirap itong tuluyang alisin. Anong gagawin natin? Si Uncle Wang. Sa ngayon, wala siyang banta sa buhay. Ginamit ko na ang espiritu upang maprotektahan ang kanyang puso. Ang pagkalat ng puot. Pero kailangan agad na gawin ang paraan. O hanapin ang bagay na pinakamaliwanag at pinakamatuwid para mapawi ito. Lolo. Maliit na dahon. Dewdrop. Nakuha na ng masamang tao. Yung itim na kahon. Hindi na makakabalik. Lahat tayo, hindi kasalanan ng lahat. Pero ngayon, kami at kayo, pareho. Lahat ay gustong pigilan si Situking. Shanling, anong paraan ang makakapigil kay Situli? Tumayo ka, liba. Ang iyong ama, si Lila Oshai, ay may utang na loob sa akin. Sa iyong mga ginagawa araw-araw. Maaari ring ituring na tapat sa tungkulin. Ang pagkakataong ito ay bunga ng kasakiman at ng paglaganap ng masamang landas. Hindi lamang ito kasalanan mo. Yung si Situ Luit, hindi siya karaniwang tao na sakim sa yaman. Na nag-aani ng ginseng, siya ay nag-aaral ng masamang landas. Ang hinahangad, hindi rin naman kayamanan, kundi gusto niyang gamitin ang mga daan-daang libong kagubatan ng Chiangbai Mountain na ito. Para sa gamot, mas kailangan ang aking. Ito ay lumago ng libu-libong taon. Nagtipon ng hindi nagkakahiwalay na pinagmulan. Ang espiritu ng hari ng ginseng bilang pangunahing gamot. Mag-aral ng 10 paglikha ng espiritu na gamot. Pagkuha ng espiritu na gamot. Alaynan, maaaring agawin ang kalikasan ng mundo. Mabilis na lumalakas ang masamang kapangyarihan. Pati na ang magtangkang pumasok sa daan ng kasamaan. Hamunin ang siklo ng buhay at kamatayan. Dahil dito, tiyak na maglalatag siya ng isang nakamamatay na bitag. Susukatin ang mga ugat ng ulan sa bundok na ito. Sa oras na iyon, hindi lamang lahat ng mga espiritu ng halaman ay mawawala. Ang buong kagubatan ay magiging isang lupain ng kamatayan. Sa loob ng 100 taon, walang tutubo. Lolo, kumapit ka. Kakatapos lang ng laban. Ang kanyang kaluluwang kampana. Sugat ang pinagmulan ng espiritu. May gagabay sa inyo para makatakas. Pipilitin ang paggalaw ng lupa. Ngayon. Sa ngayon. Kaya ko lamang. Sustentuhan ng 3 araw. Kung hindi ko mapapawi ang kanyang anyo, ang bundok na ito ay 3 na lang.
Paano ito masusolusyunan? Sa timog silangan ng bundok na ito. Matandang Dragon Ridge. Sinaunang bibig ng bulkan. Bagamat naubos ang dilim, nananatili ang liwanag. Sisitu balik. Dapat piliin ang pagbaliktad ng daanan. Matandang likod ng dragon. Alam ko, yung lugar, ang mga bato ay itim. Walang tumutubo. Ngunit ang lupa ay nag-aapoy. Kung siya ay, doon ay maglalagay ng mga pader. Dapat may kakaibang anino sa sentro. Umakit ang init ng lupa. Ang mga damo at puno ay tumutubo ng pabaliktad. Ang tubig sa loob ng 3 milya sa paligid. Lahat ay nagiging mapait at maasim. Dito sa lugar na ito. At pagkatapos, paano naming tatlong haharapin siya? At ako. Alam ko kung saan. May mga bagay na sumisira sa kanyang masamang kapangyarihan. Sa Sunyangping. Tuwing tag-init. Sa tuktok ng araw. Tumutok ang sinag ng araw sa batong puso sa loob ng 3 oras. Doon nakabaon ang batong araw. Pinakamakapangyarihan at pinakamatatag, tiyak na kayang labanan ang masamang puwersa. Pupunta ako para kunin ito. Sobrang delikado. Ang kumpas ni Situli. Tiyak na makakaramdam ito ng alon ng positibong enerhiya. Kung pupunta ka, parang pinapadala mo na ang sarili mong mamatay. Tatay, hindi makapaghintay si Tio Wang. Hindi tayo pwedeng maghintay pa ng matanda. Hindi rin pwedeng maghintay ang bundok na ito. Dito ka lang upo para mamatay. Kuya Li, hayaan mo na si Xiaoshan. Matalino siya. At may si Kanwa na magbibigay ng daan. Mas matibay pa kaysa sa atin ang mga buto nila. Espiritu, kung ibabalik ang batong araw, paano ito gagamitin? Sa pinakamatinding bahagi ng enerhiya ng aray. Ito rin ang pinakamahina. Hating gabi, hinawakan niya ang unang pagkakataon na na-activate ang aray. Noong panahong iyon, kung mayaabot ang batong araw. Sa sentro ng anyo, magkakaroon ng salpukan ng yin at yang. Tiyak na magkakaloko-loko ang anyo. Siya ay tiyak na magbabalik sa kanya. Gabi. Ngayon gabi. Doshang. Kumuha ka ng bato. Kumuha ka ng bato doon. Mabilis na pumunta at bumalik. Huwag kang magtagal. Mag-relax ka. Lolo, gusto kong dalhin si Wang Lao. Pumunta tayo, upang malaman ng mga tao sa baryo ang katotohanan. Panatilihin ang katatagan kay Shopkeeper Zhao, para hindi na niya muling magpadala ng tao sa bundok para magkala. Pangalawa, ang sugat ni Lolo Wang. Sa gitna ng bayan, maaaring magdala ng mga tradisyong lupa, para maalis ang kanyang masamang enerhiya. Pangatlo, gusto kong makahanap ng ilang bagay. Luma ng nakalipas na taon, dugo ng tandang, at ng ngipin ng itim na aso, o maaaring makatulong. Ang mahalaga ay alam mo na. Tandaan mo, kailangan makabalik bago maghating gabi. Dala, ama, mas delikado kang bumalik sa nayon. Yung tao ni Zeu, baka nakabantay pa rin. Dala mo pang kontra. Dala. May dalang akong panggupit na kahoy. Ang daan na tatahakin mo. Mas delikado. Mag-ingat ka. Kuya Xiaoshan. Malayo ang Taiyangping mula dito. Kailangan mong magmadali. Naghihintay ang tatay sa iyong pagbabalik. CJ. Tayo na. Ginoong Wang, hawakan mo, umuwi tayo. Umuwi, baka hindi mapayapa sa bahay. Mabilis magtago ka. Shit! Sisitu, nandito tayo. Walang masyadong nangyayari dito. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Talaga bang may dumaan dito? Huwag nang magsalita pa. Mag-ingat ka. Sabi nila, kahapon may tumakbo daw. At may isang bagay pa. Diyos ng bundok. Basta maging maingat, walang masama doon. Mga tao ito ni Situli. Nagsimula na siyang maglatag ng depensa. Dito tayo dumaan, bilisan mo. Pero hindi ito madaling daanan. Dito tayo dumaan. Kuya Xiaoshan. Walang anuman. Mabilis, pumunta na sa Sun Square. Mas mahalaga ito kaysa sa kahit ano. Li, ilagay ang ulo. Nandito na kayo. Wang, ano ito? Ano ito? Mabilis, tawagin ang punong baryo sa bahay ko. Dapat mabilis. Hindi. Tingnan mo ang mukha niya, parang may sakit. Baka nagkakasakit siya ng nakakahawang sakit. Anong nakakahawang sakit? Ito ay masamang espiritu mula sa bundok. Kung ayaw mong mamatay, tawagan mo ang tao agad.
May dumating na tao. Mga tao mula kay Situluoy. Napakabago ng mga yapak. Hindi lalampas ng kalahating araw. Maaaring nandyan lang sila sa paligid. O baka hindi pa sila lumayo. Bato ng araw. Nasa gitna sa ilalim. Sa tuktok ng araw. Sa pinakamainit na oras. Sa bato ay maililitaw na gintong liwanag. Iyan ang kanyang ulo. 1 kwarto lang bawat araw. Malapit nang umabot ang araw sa tuktok. Naghihintay kami. Ngayon na. Sa lugar na ito. Sinasabi ni Ginoong Situ, may alon ng enerhiya ang nakikita. Hayaan mong tingnan ko. Sino? Sino? Demonyo. Baka ba yun ay kuneho? Nandoon. Sang-ayon sa hari. Sumpa ng mga puno. Ano ito, masama na ito. Diyos ko, ano ito? Si Ginoong Zhao, ito ay masamang daan. Napakamasakit talaga. Totoo ito. Ang sugat ni Wang ay patunay. Si Situli, dapat ay may malaking plano sa oras ng bata. Ang kailangan nating gawin ngayon, ay panatilihin si Ginoong Zhao na kalmado. Huwag nating hayaan siyang magpadala ng tao sa bundok para magdulot ng gulo. At higit sa lahat, huwag nating hayaan siyang malaman na si Xiao Shan ay kumuha ng bagay para sirain ang plano. At ang ating koneksyon kay Wang. Si Ginoong Zhao ay sakim. Ngunit mapaghinala, alam niya na kami ay may ugnayan sa hari ng sangsang. Tiyak na kami ang kanyang gagabayan. Maging ang itim na pagnanakaw. Kailangan niyang isipin na kami ay nais lamang na magligtas ng sarili. Gusto ko lang manghuli ng ginseng para makabayad. Tungkol sa Ginseng King, wala akong alam. Anong gagawin natin? Nandyan pa siya. Nasa baryo pa siyang nakabantay. Big Boss, Old Second. Ngayon, pumunta na kayo. Tindahan ng gamot ni Zhu. Sabihin mo sa kanya na bumalik ako. Malubha ang aking sugat. Hindi ko nakuha ang ginseng. Ngunit, sa gitna ng takot at pagtakas, nasilayan ko ang isang grupo ng matatandang ginseng. Na tila dekada na ang tanda, o kaya mga magagandang bagay na nagkakahalaga ng daang taon. 2 araw makalipas, dadalhin nila sila sa bundok. Hawakan mo siya. Bigyan natin si Xiao Shan ng oras. Para akala niya na kami ay nagnanais lang ng pera. Hindi niya alam kung ano ang taizen. Ano ang sangwang. Tandaan mo, kailangan mong gumanap ng maayos, lalo na dapat ipakita. Dapat matakot siya, ang grupong iyon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Ginoong Situ. May nagpadala na naman ng mensahe dyan. Bukas ng gabi ipapadala ang unang batch ng mga kalakal. Pero doble ang presyo. Sabi nila kailangan dagdagan ang pangunahing gamot. Pangunahing gamot. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Di ba gusto lang nilang maningil ng dagdag na pera? Sa bundok na ito, talagang may mas mahalaga kaysa sa 100 taong ginseng. Na mas mahalaga. Hari ng ginseng. Zuzuzao, tagapangasiwa. Hindi maganda. Anong ingay ito? Bumalik na si Li. Seryoso ang kanyang sugat. At saka yung tumor na iyan. Malapit nang mamatay. Pero, sabi nila, sa pagtakas nila, sa gitna ng mga puno, dumaan sila sa isang grupo ng mga puno. Yung mga dahon ay makapal at makintab. Mukhang matagal na rin ito. Sumali sa grupo. Alaynan, liba, nakikita mo ba ang mata? Sabi niya. Sobrang delikado doon. Halos mapahamak kami noong nakaraang beses. Kailangan ng maingat na paghahanda at matibay na kamay. Gusto kitang utangan ng pera. Pagkatapos ng 3 araw, gumaling na siya ng kaunti. Dadalhin niya ang mga tao mo. Kakatapos lang nilang mawala ang 5 punla. Nasaktan pa ang tao. Muling nakatagpo ng mga punla. Ang swerte naman natin. Kailangan ni si Tuking ang pangunahing gamot. Nakasalubong ni Li ang Shenkun. Magkakaroon ba ng koneksyon ang dalawa? Ginoo. Hindi ba? Si Li. Nais magloko at tumakas. Tumakas siya. Makakatakas ba ang anak niya sa nayon? Bumalik ka at sabihin kay Libauto. Maaari kong pautangin ang pera. Pero kailangan niyang magpagaling ng maayos. Huwag magpanggap. Pagkatapos ng 3 araw, ako mismo ang magdadala ng tao para sumama sa kanya sa bundok. Magdagdag ng tao. Bantayan niyo si Liong Fu sa bahay niya. At pati na rin ang daan papuntang bundok. Sabihin mo kay si Tuli. Yung presyo na gusto niya. Sang-ayon ako. Pero,
Kailangan kong makita ang kargamento bukas ng gabi. Tungkol sa sinasabi ni Lee na sumali sa pangkat. Kapag nakapasok na, sumali ba siya sa pangkat o kay Wang? Hindi na niya kontrolado yun. Kuyak Xiao Shan. Ang amoy ng lolo. Mas mahina na. Ngayon ang pormasyon ni Situ. Ngayon ang are ni Sixing Li ay sumisipsip ng espiritu mula sa bundok. Nararamdaman ko. Si Itay at si Tio Wang. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Bumalik. Itay. Nakuha na. Bumalik ka lang. Bumalik ka lang. Ginoo Wang. Ang braso mo. Hindi na kaya. Nasaan na yung bagay? Ipakita mo sa akin agad. Ang lakas ng yangki na ito, ang malamig na enerhiya sa aking braso, ay patuloy na nagtatago. Sanggol, may mensahe ba mula sa matandang sanggol? Wala nang maraming oras ang lolo. Wala nang maraming oras. Ang Shangli at ang Siyamnayaw, ang kurba ng pagkuha ng espiritu, ay nabuo na. Nagmamadali sa pagkuha ng espiritu ng lupa upang pagyamanin ang sentro ng aray. Bukas sa hating gabi, sa pinakamasiglang oras ng dilim. Kanya itong unang pagkakataon na buong lakas na ilalabas ang aray. Susubukan niyang kunin. Iyon ang magiging sentro ng aray, ang pinakamalapit sa labas. Ang proteksyon ay medyo pinakamahina sa mga sandali. Gaano katagal ang kahinaan? Hanggang sa isang tasa ng tsaa. Kapag ang pormasyon ay ganap na gumagana, kailangan niyang buong puso itong kontrolin. Walang oras para sa iba. Pero ang sentro ng bagyo, laging may masamang kasangkapang nagbabantay. Karaniwang bagay. Kapag lumapit, masisira. Yan. Ito naman. Ang batong ito ay sobrang init ng liwanag. At ang kanan ay sobrang init din. Ang batong ito ay napakasolar. Maaaring pansamantalang labanan. Ngunit dapat itong ilagay ng tama. Sa gitnang punto ng aray. Upang makapagpasimula ng banggaan ng yin at yang. Na makagugulo at maaaring sumira sa aray. Ibalik ito sa orihinal na lugar. Upang magkaroon ng pagkakataong muling magsimula. Ako at si Xiao Shan ay magsasagawa ng atake mula sa harapan. Upang maakit si Situli at ang atensyon ng lahat sa kanila. Shenhua, ikaw ay maliit at pamilyar sa espiritu ni Lin. Maaari kang makapasok sa gitna ng kaguluhan. Ilagay mo ang batong araw na ito sa kanyang formularyo. Naiintindihan ko, Itay. Pupunta na ako. Alam ko kung paano umiwas sa masamang pakiramdam. Kapatid Lee, masyadong delikado ang direktang pagsalakay. Ang masamang tanso ng Situli at ang tanso na kampanilya. Kahit gaano ito kamapanganib, kailangan pa ring may pumunta. Old Wang, manatili ka sa nayon. Kung sakaling kami. Matandang ulo, hanapin niyo ang ilan. Mapagkakatiwala ang kapatid. Bago magdilim, sa daan papuntang bundok, at sa bibig ng nayon, maglagay ng mas maraming sulo. Gumawa ng kaunting ingay. Gusto kong maramdaman ni Situli na tayo ay may posibilidad. Magsimula sa ibang paraan. Hatiin ang kanyang puso. Naiintindihan mo ba? Itaas ang ulo. Magtiwala ka. Kailangan talaga kayong bumalik. Itong mga paraan, marahil ay magagamit pa. Naway tulungan tayo ng ating mga ninuno. Makinig kayong lahat. Sa laban na ito, hindi tayo para sa yaman. At hindi rin para sa paghihiganti. Ito ay para sa bundok na ito. Para sa ating mga susunod na henerasyon. Upang makamit ang 10,000. Hating gabi, nakita ng matandang Dragon Ridge. Ginoo, ngayon hapon ang mga tao natin. Bumalik at naghatid ng balita. Sinabi, na si Li Baotou ay may maraming tao sa bahay. Sa bahay ni Datu Sui, nagpakulo siya ng kakaibang bagay. Malakas ang amoy. Kakaibang bagay. Nakita pa niyang si Wang Tisa ang naglalarawan ng mga espiritu sa lupa. Nagpipinta siya ng mga anino at simbolo. Anak, ano nang ginagawa niya? Nasaan si Situli? May balita ba siya dyan? Sa hapon, magpapadala tayo ng mensahe para paalalahanan ang padala. Hindi ko nakita si Situli mismo. Sabi nila, sa oras ng kritikal na sandali ng aray, walang sinuman ang pwedeng istorbohin. Mahalaga. Mukhang gusto niyang angkinin ito ng mag-isa. Bumalik si Lee na may malubhang sugat. Hindi mapakali. Si Situli ay hindi nagpapakita. Mali. Tiyak na may nangyayari dito. Baka sila ay nagkasundo na para iwanan ako. Ginoo. Kaya't tayo. Gusto ng mag-isa. Hindi pwede. Dalhin ang mga kagamitan at maraming tao. Papasok na tayo sa bundok ngayon. Magsagawa ng inspeksyon. Ngayon. Malapit nang magdilim. Delikado sa bundok.
Kapag nagliwanag na, malamig na ang gulay. Magpasindi kayo ng sulo, magdala pa kayo ng maraming gamit. Gusto kong makita. Sino ang mas malakas, si Wang o si Lao Kangzi? O kaya, si Lao Kangzi. O kaya, ang baril ko mas malakas kay Kangzi. Li Laodi, talaga bang hindi mo ako isasama? Lao Wang, ang iyong misyon ay magbantay sa nayon at hintayin ang aming balita. CJ. Naway pagpalain tayo ng mga ninuno. Itaas ang ulo. Ang ingay at galaw sa bundok. Kailangan nating magtagumpay. Kayo, mag-ingat kayo. Mga kababayan, pakiusap. Sumunod kayo. Yung lobo sa ulo ni Li. Matagal nang hindi bumabalik, hindi pa rin bumabalik. Pero si Ginoo Situ, babalik kapag malapit nang magawa ang pormasyon. Naniniwala ka bang swerte lang niya? Ang ibig sabihin ng may-ari ay, sa bundok, totoo bang may sangkap na pang-ambrosya? Si Li ay gustong mag-isa. Si Situ Li rin ay gustong mag-isa. Ngayong gabi, hindi tayo pupunta para tumulong. Pupunta tayo para manghuli. Sino ang may hawak ng bahagi? Sino? Sila ang ating kaaway. Naiintindihan. Gamayong kumagat sa mantis. Tayo ang magpapanggap na maliit na mandaragit. Si Li, ulo niya. Gusto makipaglaro sa akin ng palaisipan. Papakita ko sa kanya. Sino talaga ang boss dito sa bundok na ito? Tara. Hinto. Tila nga silang hindi na makapagpigil. Lumiko. Dumaan sa daan ng uke. Malapit lang ang daang iyon. Pero matarik. Bilis ang katatagan. Kuya Little Mountain. Hininga ni Lolo. Mas mahina na. Ang pormasyon ni Situli. Patuloy na pabilisin. Tatay, bilisan pa. Kaya mo yan. Malapit na. Dito lang. Bago maghating gabi. Kailangan nating maging handa. Tara. Tara. Dumating na ang oras. Si Situli. Huwag kang gagalaw. Kailangan mong putulin ang ugat ng Chiangbai Mountain. Dapat magtagumpay ang kasalanan. Kunin ito. Naiipit si Xiao Shan. Guro, tulungan mo ako. Maihalo itong itim na balahibo ng aso sa dugo. Nakakapagwasak ng masamang espiritu at nagpoprotekta sa katawan. Ngunit hindi ito tatagal ng matagal. Tatay, parang may lason sila. Hindi ito lason. Ito ay masamang espiritu. Kung masyado kang nalantad, hindi ka na tao. Li, itaas mo ang ulo. Mukhang marami kang alam tungkol dito. Sayang. Mas mabilis mamatay ang may alam. Mag-ingat. Maliit na dumi. Nagmamalaki ka pang humarang sa akin. Napakagandang sanggol na ginseng. Sakto lang. Simulan na ang paglikha. Li, itaas ang ulo mo. Noong panahon ng tatay mo, hindi ba tinuruan ka? Pumasok ka sa bundok. Sumunod sa mga alituntunin. Pero ano ang nangyari? Naghirap ng buong buhay. Halos mawala ng lahi. Itinuro sa akin ang tatay ko. May sariling daan ang tao. May sariling batas ang bundok. Hindi katulad mo. Ang tao ay hindi tao, ang multo ay hindi multo. Hintayin mo akong sumipsip ng pinagmulan ng ginseng. Pagsasamahin ko kayong mag-ama. Makatikim din kayo. Ang pakiramdam ng maging multo. Handa akong gawin ito. Bibigay ako sa inyo ng pagkakataon. Basta't kayo ng inyong ama ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Bibigyan ko kayo ng mabilis na kamatayan. Para sa malaking bundok. Para sa lolo. Maliit na hayop. Anong ginawa mo? Pinasabog ko ang iyong kaluluwa. Maliit na bundok. Mabilis, dalhin mo si Kanwa. Ayos ka, Li Yongfu.
Walang pakialam sa buhay. Ngayon ay isang biyaya. Naitala ko na. Ang bundok hindi gagalaw, ang tubig ang gagalaw. Ginoo si Chu. Maraming tao ang dumating. Maraming mga sulo. Si Zhao ang nagdala. Ang galing. May pag-asa na tayo. Ginoong Situ. Yung sugat mo. Kailangan mo bang i-bandage muna? Zubapi. Huwag kang magpanggap. Ang nasa isip mo ay pera lang. Pareho lang tayo. Parang ngayon. Sangguni. Hindi pa ito nasa kamay mo, di ba? Nandito si Ginoong Situ. Tutulungan kitang bumangon. Ginoong Situ, hindi magaan. Hindi mo nagagamitin ang bagay na ito, di ba? Saka na. Ikaw ba ang hari ng sangguni? Tingnan mo, anong mga tao ang mayroon sa mundong ito? Kapag nasaktan, hindi ba't parang aso rin? Isang pilay na aso. Ikaw. Ginoong Zhou, anong balak mo? Anong balak? Si Li ay malubhang nasugatan. Nasira si Ginoo si Totoo. Yung prinsipeng ito ay akin na. Kayong dalawa. Nagpaparangal hanggang kamatayan. Isang nagsusuka ng dugo dahil sa masamang espiritu. Nakakatawa talaga. Amoyin mo. Yung bulsa na ito, amoy dugo ng tao. Ginoong Situ. Hindi ka naman nagkulang sa paggamit ng mga buhay na bagay para mag-ensayo, di ba? Zubapi, ano ang alam mo? Ito ay espiritual na pang-akit. Kapag nawala ito, hindi mo na mahahawakan ang anino ng hari ng ginseng. Zubapi, ano ang alam mo? Ito ay espiritual na pang-akit. Kung mawala ito, hindi ko maabot ang anino ni Wang Can. Noon yun. Ngayon, akin na ito. Ibigay mo si Wang Can. Ipapanatili ko ang buong pamilya mo. Kung hindi, yung kutsilyo sa likod ko ang bahala. Wala kang mata. Zubapi, akala mo ba ibababa ka? Walang kahit anong bagay dito sa bundok na madadala mo. Kahit malapit ka nang mamatay, matigas ka pa rin. Sugod. Si Lolo yan. Nandito talaga ang ginseng. Zubapi, hindi ka karapat-dapat na magplano laban sa akin. Unang patayin si Situli. Sa kahulihin si Wang Can. Kung ibabalik ni Situ ang negosyong ito, hindi na ako kailangang magbayad. Sobrang kasakiman. Nag-aaway sa isa't isa. Mas masama ang masamang pag-iisip at masamang sining sa mundo. Si Wang Can ay talagang si Wang Can. Hawakan mo siya, gusto kong mabuhay. Huwag kayong matakot, siya ay isang matandang espiritu ng bundok. Wala na siyang katawan. Hindi siya magtatagal. Noong bata pa ang iyong lolo. Nagdapa rin siya sa harap ng templo ng Diyos ng bundok. Nangako siyang hindi na muling sobra-sobrang maghukay. Huwag mo nang banggitin ang aking lolo. Namatay siya sa gutom. Nasaan ang Diyos ng bundok? Hindi papayagan ng Diyos ng bundok na mamatay ang tao sa gutom. Tanging ang tao ang magpapasakit sa sarili niya. Kawalang isip. Kumilos na ang mabuting Diyos ng bundok. Zubapi, sumama ka sa akin sa impyerno. Ang aking hari ng ginseng. 3 henerasyon ng pamilyang Zhu ang nagtrabaho. Para sa araw na ito. Hindi ko makakamit. Walang sinuman ang makakakuha. Walang sinuman ang makakakuha. Kumakain ng kaluluwa, Zubapi. Nauri ng masamang espiritu. Hindi matututo mula sa pagkakamali. Ang kasakiman ng tao ay mas mahirap lutasin. Si Tatay Wang ay nagbigay ng sarili para iligtas tayo. Hindi na inisip ang sarili. Mabilis, umalis na tayo, huwag sayangin ang kalooban ng espiritu. Mabilis, umalis na tayo, huwag sayangin ang kalooban ng espiritu. Mabilis, umalis na tayo, huwag sayangin ang kalooban ng bundok na espiritu. Sabihin mo sa kanya, ang pamilya Li ay hindi kailanman makakalimot.
Lolo, huwag. Sinabi mo na ituturo mo sa akin. Ang bawat damo sa bundok na may buhay, bawat 10 dahon sa bundok na ito, ay mata ng lolo. Sa hinaharap makikita mo. Sa hinaharap makikita mo ang nakikita ng lolo. Nawala na, sa wakas ay nawala na. Akin na ang ginseng. Ha ha ha. Nawala na siya. Nandyan pa ang kaluluwa ng bundok. Zubapi. Hindi mo ito kailanman makukuha. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ako si Direnkong, ang tagapangasiwa ng templo. Marami akong pera. Maaari kong ipagawa ang templo at magtayo ng monumento para sa inyo. Ah, hindi. Gagawa ako ng bahay dalanginan para sa inyo. Para sambahin ng mga taga na yon. Zubapi. Hindi kayang iligtas ng pera ang buhay mo. Ikaw at ako ay mga kasalanan sa bundok. Sa buong buhay ko. Naglilihi ng kaluluwa, kumukuha ng espiritu. Akala ko kaya kong manalo sa langit. Pero sa huli, hindi pa rin bato ang mga nutrisyon sa bundok na ito. Nangako ako gamit ang mga natirang kaluluwa. Ang sinumang mapagsamantala ay tiyak na makakaranas ng sakit sa puso. At hindi na muling makakatawid sa buhay. Ah! Ang puso ko. Parang tinutusok ng walang ugat na karayom. Sobrang sakit. Ano ba itong mga bagay na ito? Ang aking hari ng ginseng. Mahabang buhay. Hindi ako makapapayag. Kulang na lang ng kaunti. Huwag kayong mag-isip ng mabuti. Tatay. Yung huling sinabi niya, mahabang buhay. Nangangarap hanggang sa kamatayan. Nasa dulo ng kasakiman. Lahat ay isang ilusyon. Tao. Palaging iniisip na makakakuha ng mga bagay na hindi sa kanya. Ngunit hindi alam na ang buhay niya ay matagal nang nasusukat sa timbangan. Ang pagnanasa ay marumi. Siyang nagbabayad sa kanyang mga gawa. Sabi ng lolo. Bundok. Hindi kailangan ng tao bilang handog. Basta't may paggalang ang tao. Lolo. Hindi na sila makakasakit sa tao. Lolo. Naririnig ko ang tinig ng bundok. Salamat, Shenling. Sa iyong kabutihang nagligtas at nagprotekta sa bundok. Mula ngayon ang pamilya namin, Li. Hindi kami bibigin ang bundok. Kuya Xiaoshan. Lolo Li. Para sa kinabukasan ng kagubatan, sama-sama nating pangangalagaan. Gagampanan ko ang pagtingin sa bundok na ito, na muling mabuhay. Yung si Situ Li ay nagkulong sa kaluluwa gamit ang masamang kapangyarihan. Ginoong Zhou ay labis na ganid. Lahat ay kailangang magbayad ng kanilang buhay. Si Panwang ay nagbabantay sa mga kabundukan. Ang mga kagubatan ay nagsisilbing langit. Para siyang nagliligtas sa atin. Binabayaran niya ang ating kasalanan. Kaya, sa mga nakaraang taon, hindi maganda ang ani. Dahil nagalit ang bundok. Hindi ito galit, ito ay sugat. Ang bundok ay parang tao. Kapag kumukuha ng sobra, hindi na mag-iiwan ng binhi. Mawawala rin ito. Simula ngayon, Li Yongfu. Siya ang matandang tagapangalaga ng bundok ng Nanjing Village. Magtakda ng bagong alituntunin. Igalang ang bundok. Pahalagahan ang mga ito. Sino mang lumabag, paalisin sa nayon. Hinding-hindi makakabalik. Mga kababayan. Tingnan niyo ang kamay ko. Hindi ito parusa ng bundok. Ito ay kasamaan sa puso ng tao. Ito ay si Situ Li, ang masamang tagapagsanay. Ginamit ang masamang paraan para saktan. Bakit ito gumaling? Dahil sa espiritu ng matandang hari ng ginseng, na nagbago ng masamang enerhiya. Dahil dito sa bundok, hindi ako pinabayaan. Gagaling ang kamay ko. Ipinapakita nito ang bundok, handa pa ring mag-alaga ng tao. Pero paano naman ang bundok? Napinutol ang ugat ng tao. Naubos ang espiritu. Sa hinaharap, pumasok tayo sa bundok. Hindi tayo nagdadala ng pala, kundi ng konsensya. Hindi ginseng ang kinukuha, kundi bundok.
dahil sa bundok may buhay tayo. Kaya't, dahil binigyan tayo ng bundok ng buhay, dapat tayong magbigay din sa bundok ng daan para sa buhay. Sa itaas ng Diyos ng bundok, disipulo si Li Xiaoshan. Dala ang mga kababayan sa bundok para mangolekta ng ginseng. Kumuha ng isa, iwan ang tatlo. Huwag saktan ang mga espiritual na punla. Igalang ang bundok tulad ng paggalang sa mga ninuno. Naway pagpalain ang espiritu ng bundok. 2 ginseng na ligtas. Tumakbo. Tandaan, hindi tayo nangunguha ng paninda, kundi ng biyaya mula sa bundok. Biyaya, dapat ingatan ang paggamit, para may pag-asa pa ang mga susunod na henerasyon. Maghukay ka pa ng isa ngayon. Ang iyong apo ay kulang ng isang pagkain. Shanje, sinasabi mo bang si Sanwawa talagang nakatingin sa atin?